yaman ni Corona. Yan ay kinita nila, sa ano, legal na paraan. Tapos yan yung gagamitin ninyo? Putya, sa rule na yan puwede na magtama ng salin. Ibig sabihin desperado yang mga yan, wala talaga silang makita na ebidensya, desperado na sila. Ito po may pang-asar po si, Rowena Guanzon. Dito pa rin po kay Martin Romualdez. Pinakamalakas na posibleng katunggali ni VP Sara? Sa tingin ko ang pinakamalakas na kandidato na puwedeng makalaban ng neck to neck ni VP Sara ay si Romualdez. Sabi ni Guanzon. Loko-loko rin 'to si Guanzon, eh. Very popular, charismatic, sobrang yaman, ang pogi, mukhang buhaya. Ang galing mag-speech, pinakamalinis na kandidato, hindi na involved sa kahit anong anomalya. Ay, ang tawag po rito sarcasm, sarcastic ni Rowena Guanzon. Sa sobrang lakas niya, walang gustong lumaban sa kanya sa distrito, sa Leyte. Kung meron man, Diyos ko, di man lang umabot sa botohan dahil nadi-disqualified. Correct, wala laging kalaban to, eh. Kaya sana i-launch na ang Martin Romualdez for President movement sa 2028. Tapos naka-orange lahat dahil may free all accommodation stay sa jail. Oh, pinakamalakas daw nakatunggali ni VP Sara itong si Martin Romualdez dahil popular, charismatic, sobrang yaman, ang pogi, mukhang buhaya. Ang galing mag-speech. Nakita niyo ba mag-speech yan? Eh, eh. Wala sa hulog, eh. Meron pa siyang dati na ginagaya ko, gaya ko. Uuga 'pag siya po ang pinakamalakas na makakalaban. Ugag talaga 'to. Neck ikaw talaga, Wanson, eh. Kanya-kanyang paeklat. Redon, kumpiyansang ibabasura ng SC ang petisyon laban sa impeachment ni VP Sara. Alam nyo, ang dami nyo sinasabi, no? Redon, Zamora, Luistro, pa-interview kayo ng pa-interview. Isa lang po ang hindi maintindihan ng mga tao. Last year, last year po, nagmamadali kayo. Gustong-gusto nyo last year, na madaliin yung Senado. Di ba nagagalit nga kayo na pinapaliwanag nyo pa yung fourth with, di ba? Sabi nyo, fourth with dapat mabilisan, di ba? O ngayon, bakit po kayo yata yung nagmamabagal? Sabi ni Zamora, may numero na kayo. Pero aminado siya na oonti, bababa yung bilang ng pipirma. Tanong po namin, bakit po kayo hindi nagmamadali ngayon? Meron na pala kayong numero, bakit hindi nyo padalhin sa Senado? Yun po ang pinagtataka namin, eh. Ayaw nyo pa rin dalhin sa Senado, may numero naman kayo. Samantalang dati,
Minamadali niyo yung Senado na simulan na. Yan yung problema kasi iba na yung purpose nila ngayon. Wala naman silang ebidensya ngayon, maghagilap sila ngayon muna bago mag-ano. Pag-uusapan muna nila lahat. Kita po natin ilan na po ang nag-likes. 440 lang po ang nag-likes. Mahigit po tayo 1,000. Likes lang po. Bakit naman si Romualdez di naman abnormal si BP? Sniper Japan. Palapit mo nga ulo ni Lola Bing, Tatay Badong. Future senator na ba? Neck to neck. Neck mo, tambalos-los. Eh. Ang galing mag-speech niyan. Ayun, tatayo ako! Titindig ako! Tambalos-los kaya pala mas masaya sa pagbibigay ng ayuda. Yung pala bilyon yung ninakaw niya. Ed Angara, Alan Enpia Cayetano, Drilon, Escudero, Jinggoy, Gingona, Unasan, Lacson, Lapid, Ligarda, Osmeña, Pangilinan, Pimentel, Recto, Revilla, Jr., Soto, Trillanes, Manny Villar, and JP all voted guilty for corona. Kaya hindi nagmamadali ay gusto pang siraan si BP Sara. Yun po talaga. Akala nila effective pa yung paninira nila kay BP Sara. Wala na po kayong mako-convert. Lahat po ng mga pro Duterte po kami. Hindi po mangyayari na siniraan nyo si BP Sara. Nasiraan nyo si BP Sara. Ay, siniraan nila si BP Sara. Babaliktad kami. Hindi po eh. Lalo nyo pong ginagalit lang yung mga Duterte. Lalo po kami nagiging pro Duterte. Wala na pong babaliktad sa mga Duterte. Sa inyo lang po may babaliktad. Yung mga loyalists pwedeng bumoto sa mga dilawan. Yung mga dilawan pwedeng bumoto sa mga in-endorse ni Marcos. Pero kami sa mga Duterte side, si BP Sara na ang kandidato namin. Kahit sino pa tumakbo. Wala na pong talab sa amin yan. BP Sara na kami. Sana nauunawaan nyo yung sinasabi namin kasi parang hindi kayo makaunawa eh. Kahit na anong paninira ninyo, wala kayong mako-convert na Duterte supporters. Yan ang mas malinaw pa sa lahat. Kung hindi nyo naunawaan yan, napakasimple niyan. Abo ba yung ano? Ang gagalitin mga pinklawan at loyalista nga dahil sa pag-celebrate natin ng birthday ni Tatay, di natin iniisip ang mga biktima nito. Ang iniisip namin yung biktima ng adik, masakit kasi mata. Huwag nyo nang pinagpapatulan niya mga yan. Kantsaw sila ng kantsaw na, ay konti lang. Ay yung nagpapirma, konti lang. Ay yung ano, puta panay konti. 150,000 na yung umatin sa Davao, konti pa rin sa kanila. Ano tayong magagawa dyan? Hindi nyo naman... O sa Mora yan, yung in-interview ni Karen Davila na hindi makasagot nung tinanong kung ano yung unexplained wealth ni BP. Eh wala nga silang unexplained wealth eh. Ganun din naman yung bintang nila kay Corona eh. Galit sila sa 125 million, hindi kasi siya sumama sa bilyon-bilyon na nakawan. Correct. Yung mga naninira, sila ang sira. Isa sa dahilan nila para tumagal ay laman ng paper bag. Pwede, di ba? Habang kayo ay di ba may ganyan na? Ano ba nagsabi niyan? Itong 18 Marines. O si Saldico. Yung 18 Marines si Saldico. Kada hearing ng Quadcom nun, meron silang paper bag. Gandang hapon, Boss Bad, sa lahat. Boss Bad, anong mga decision ng not guilty noon sa case ni Corona? Ang penalty ay 600 lang para sa papel na pinamprint
Nakakahiya, 600, sinira yung reputasyon ng isang justice at namatay pa. Sir Vance, talagang drama dapat. Meron ba niya 600? Sobra naman di. Pag not guilty ka, wala na pong bayad yun. 600. Ngayon ko lang nabalitaan. Sir Vance, talagang drama. Dapat bitayin lahat. Marcos, Araneta, Romualdez, lahat ng kamag-anak nila. Dapat bitayin lahat. Sorry po, wala po tayong bitay. Pinakamataas po natin, reklusyon perpetua. Text na kulto, Sir Vance. BBM laying his predicate. Ayun, laying his predicate. Natatakot na matuloy yung legacy niya. Nawala naman, mukhang nagpaplano ka ng no election. Tot mo. Hindi mo pwedeng gawin yan no election ngayon, BBM. Sir Vance, tanong lang, kapapasok ko lang sa kakahanap ng Birada Agila mula pa kahapon. Bakit wala kayong live? Semana Santa break po kami. Yung Birada Agila, Semana Santa break. Boss, bakit ang layo ng ugnayan ng SAL-N ni BP from 2007 to 2024? Imposible bang magkapera in 15 years? Ganito po yan. Ang SAL-N po, hindi po yan kaso. Ang SAL-N po is statement of assets, liabilities, and network. Dahil ginawa nila yan kay Corona, katulad ng sinasabi ni Zamora, nagawa nila kay Zamora yan, gusto nilang ulitin kay BP Sara. Wala pong kasalanan niyang SAL-N na yan. Dapat, meron kang binibintang. Halimbawa, sinabi mo, mayroong pag-aari si BP Sara na mansyon. Bakit wala sa SAL-N? Yung mga ganun dapat. In general yung bintang nila, merong unexplained wealth. Ano yung unexplained wealth? Hindi naman nila sinabi kung ano. Buddy, nagkita din kami ni Beatrice Prudente sa Duterte Street. Beatrice Prudente? Sino si Beatrice Prudente? Yung alam kong Prudente, yung mga taga-PUP, yung presidente ng PUP. Yung Beatrice, hindi ko kilala, amik. Nagising ako dahil may ulan dito sa Ontario, Canada. Pedro Roque. Tatay Badong, sabi ni Llamas, tuko, dapat hindi makalimutan ang buhay ni Kian Forever 17. At Tatay Badong, sabi ni Llamas, dapat hindi makalimutan si Forever 17. Patawa ng mga hindi nakakatawa. Boss Buds, pa-explain naman impeachment sa Senate. Paano kung what if hindi makabotong ibang senators? Paano po ba ang proseso niyan? Ang kinakailangan po nila, may boto sila na 16. Pag wala po silang boto, hindi po kinakount yung paano kung hindi bumoto. Ang kinakailangan po, may bumotong 16. Immaterial po yun kung hindi nakakaboto o makakaboto. Nakuha nyo? Kinakailangan sila may botong 16 para ma-impeach nila si BP Sara o para matanggal nila sa pwesto. 2/3 ang kinakailangan. Hindi po sinabi na kinakailangan mayroong hindi bumoto na ganun. Wala pong ganun. Kinakailangan po may bumotong 16. Po ang magic number 16. Pag wala po silang 16, kahit po hindi makaboto yung, kunwari, merong 4 na hindi nakaboto. O hindi sila nakaboto. Ang ika-count po, yung botong 16. Dapat may botong 16. So, paano, anong counted nung 4 na hindi bumoto? Wala. Wala.
Ano man ang tawag nyo diyan, abstain man, o di wala silang boto. Ang importante po, makaboto ng 16 na mag-yes sa impeachment. Yes, gusto naming naniniwala kami na karapat-dapat matanggal si VP Sara. 'Pag hindi ka nag-yes, it's either hindi ka bumoto or bumoto ka ng no, o di at hindi umabot ng 16 yung yes, kahit na hindi ka pa bumoto, wala, hindi po nagma-matter yung hindi bumoboto. Ang nagma-matter po yung boto.